gaano ka-importante na matalino ka para maging senador? Ang mahalaga, humble ka. Kasi sa totoo lang, kaya mo namang matuto eh, di ba? Kayo po ba nasasabi nyo rin na kayo'y beneficiary ng Marcos at Duterte? Nagbabalik po ang Tapatan, the 2025 Candidates Interview, kung saan natin pong nakakausap ang mga tao na gusto pong magsilbi sa pamahalaan, especially inuuna po natin ang mga gustong kumatok sa inyong mga puso para maging senador ng Republika ng Pilipinas. At sa araw po na to, maswerte tayo dahil makakausap po natin ang isang kasimbata ko. Hindi, nagbabata-bataan lang ako. Pero very vibrant, dynamic, at nakasama po natin, i-cover pa po natin siya nung pong, lalo na nung kanyang kapanahunan, si Senator Bam Aquino. Sir, maraming salamat sa pagkakataon. Salamat, Tunying. Thank you for inviting me. Salamat. Opo, kumusta po? Kumusta po ang pag-ikot nyo? Masaya. Actually, nakaka-11 provinces na kami since nagsimula yung kick-off ng Feb 11. So, almost every other day may napupuntahan kami. Kausap namin mga nanay, mga tatay, mga jeepney operator, mga mangingisda, magsasaka, kabataan. At syempre, masaya na umiikot ka, namimit mo rin yung mga volunteers nung nakaraang eleksyon nung 2022, mga kaibigan, at nararamdaman namin na palakas ng palakas rin yung support ng tao. Ang huling takbo nyo ay 2019, yes, ano? yes. Ano pagkakaiba? Ay, ibang-iba. Unang-una, nung time na yon, nasa oposisyon ako. Panahon yun ni President Duterte, at nasa oposisyon ka, so agad-agad, dihadong-dihado ka na kaagad. At kumbaga, parang lahat ng bala naka-point sa'yo, no? Whether online or on ground. Naalala ko noong 2019, yung mga mayor, ayaw mo akong kitain. No? Mga negosyante, nagtatago sila. Oo, tsaka napakatahimik. Tahimik na tahimik. Umiikot kami, tahimik na tahimik. Hindi tayo nagwagi noon, Tunying, pero 0.2% lang yung kulag natin. No? Napakaliit nung pagkatalo natin noon. Opposite naman noong 2022. Noong 2022, naging campaign manager tayo ni VP Lenny. Ay napakasaya naman nung kampanya. Napakaraming volunteer, napakaraming lumabas. Nagkaboses yung mga tao muli, no? At talaga nagpahiwatig ng kanilang kagustuhang manalo si Ma'am Lenny. So parang opposite siya, no? Ngayong 2025, parang yung gitna niya yung nakikita namin, no? Hindi siya, syempre, hindi naman siya presidential campaign na ganoon ka-energetic, pero at the same time, habang umiikot, nandun pa rin yung mga tao, no? Kompleto pa rin, buo pa rin. Noong pong unang takbo nyo, 2013, yes. Number 7 kayo nun Opo. More than 15 million ang boto ninyo. Tapos nung 2019, 0.2%, sabi niya kulang, 14 million. Ngayon po, ilang milyong boto ang kailangan nyo para makapasok kayo sa tansya nyo? Depende siya sa turnout. Kasi ang turnout ng midterm, hindi kasing taas ng turnout ng presidential. Pero tingin namin, siguro mga 17 to 18 million yung kailangan mo, no? Para makapasok. Siyempre, yung target namin mas mataas ng konti doon. No? Siyempre. Naniniwala ba kayo sa survey? Oo. Alam mo, medyo twilight zone ngayon yung mga survey eh. May mga survey na pasok kami, may mga survey na medyo gilid-gilid, di ba? Pero roughly ang tingin namin, maybe there's about 4 or 5 na sure winners, no? Pero 6 all the way to maybe 15 or 16, parang ano pa yan. Medyo nagbabago-bago pa yan, no? At alam rin natin, politically, iba rin yung dynamics ngayon na may dalawang malaking grupong nag-uumpugan, habang ako naman independent candidate ngayon. So iba rin ng konti yung dynamics niya. No? Actually, pag tinignan mo nga yung numero, yung voting for na percentage, sabi ko masyadong dikit-dikit to yung 7 to 15 or 16, yes. Pagka nagkamali ka ng hakbang, hulog ka. Pagka naman nagkatama ka ng hakbang, akyat ka. Well, ako kasi, Tunying, nagsimula kami sa Mayo, 24 kami nun eh. 24, tapos naging 19, naging 15. Nung isang araw, may survey kami nakita, 11 to 14. So, parang pakiramdam namin, pataas naman siya. Tsaka nararamdaman ko rin siya on the ground eh. Pag ikot mo, ibang-iba yung pakiramdam nung December, ibang-iba yung pakiramdam ng February. Ano tingin mo? Anong factor na? Una, kasi matagal na akong wala sa limelight eh. Sa totoo lang Nung 2022 kasi, napili kong mag-behind the scenes. No, may chance tayong tumakbo muli sa Senado.
In fact, in 2021, nag-number 9 ako sa survey noon eh. So, ang pangako ko dun sa team ko, basta makapasok tayo sa top 10, laban tayo. So, nagre-ready na kami. Nagre-ready na kami. Ready na kami. And then, si Ma'am Lenny nag-decide na tumakbo at hiniling niya na maging campaign manager ako. Kasi ako rin yung nagpatakbo ng kampanya niya noong 2016. Although incumbent ako noon. Yes. No? So, syempre, sa utak mo, kaya ko ba itong ipagsabay? Diba? Tatakbo ko Senate, at the same time, papatakbuhin ko rin yung kampanya niya. And then, kinausap ako ng magulang ko. Isipin mo ano na sila, 80s na rin sila. Sabi nila, iho, pag-isipan mo yung mabuti kasi baka hindi yan fair. Hindi yan fair sa mga sumusuporta sa'yo, hindi rin yan fair kay kandidato mo. Baka magandang pumili ka ng isa. And at that time, syempre, yung pinili natin, maging campaign manager ni Lenny. So, ako naman po, walang regret na ginawa ko yon. Kahit di kami hindi nagwagi si Lenny, palagay ko naman naging mahalaga siya sa demokrasya ng ating bansa. No? Na may iba't ibang boses na pwedeng magpahiwatig. Pero syempre, ang negative noon ay may isang election cycle na wala ka sa media, di ba? So ito pong pagtakbo muli, para sa akin, pagpapakilala siya muli. No? Para kung bagong pagtakbo kahit luma na yung pangalan, ano? Yung pong style ng kampanya, gaano ka-importante na nandiyan ka, nahawakan kanila sa warm body, at yung nakatutok sa advertisement at saka sa social media lamang? Well, nakita natin nung 2022 yung kahalagahan ng social media. No? Kasi, kumbaga, mahalaga pa rin yung traditional media. Para sa akin, mahalaga pa rin humaharap sa mga journalista. May mga iba tayong katunggal, hindi man yan haharap. Ever. No? Sa forum, di haharap sa mga journalist na hindi mo kontrolado yung mga tanong, di ba? Hindi na sila haharap. Pero para sa akin, mahalaga pa rin yun. No? Mahalaga na humarap ka sa tao, humarap ka sa iba't ibang sektor, no? Mahalaga na nabo-broadcast yun sa social media. Pero syempre, mahalaga pa rin na nasa traditional media ka. Kasi yung takbo po ng national, hindi mo naman talaga mapupuntahan yung 44,000 barangays natin eh, di ba? Yes. So, swerte ka nang siguro maikot mo yung 3/4 of the provinces, di ba? Klaruhin ko lang doon sa mga nanonood sa atin. Si Senator Bam dito, hindi po nag-aahingi sa amin ng advanced question o ano ba pag-uusapan dyan. Hindi ko man sinasabing ginawa yun. Pero natutuwa ho ako kasi personally sa isang public figure na katulad niya na hindi natatakot na makipag-usap sa katulad namin na sasalain yung itatanong namin o ano. Kaya gusto ko lang po sabihin sa kanila yon. Para lang po maging transparent po tayo. Okay, doon na tayo sa issue. Ang number one pong problema ngayon, I'm sure, ina-acknowledge naman ng administrasyon, ay ang presyo ng bilihin. Totoo yan. Masyado po silang nasasaktan doon dahil ang dami na nila sigurong ginawa pero hindi naman napapababa ang presyo ng bilihin, especially ng bigas. Ano po ba solusyon sa problema na yan? Kayo, kung magiging senador po kayo? Opo. Siguro, Tunying, no, yung pinakaunang kailangan gawin dyan, aminin na natin na yung ekonomiya natin, kontrolado yan ng mga kartel. Di ba? Karamihan ng pagkain natin ini-import. Ang malaking porsyento ng bigas natin ini-import. Yun palang malaking issue na yun eh. Kasi dapat ako po naniniwala, dapat self-sufficient tayo pagdating sa rice production natin. Nung time ni Pinoy, second half ni Pinoy at first half ni Digong, 99% ang sufficiency natin. Yung last part ng administration ni President Duterte, nag-start na bumaba yung production natin. Ngayon, less than 60% na yung ating rice production. Ibig po sabihin yan, ang laking porsyento yung ini-import nating bigas, di ba? Ginawa yan para para bumaba yung presyo ng bigas. Bumaba ba? Yun nga. Tumaas. Yun yung problema, tumaas pa. Pagkausap niyo po yung magsasaka, sasabihin nila, Senator Bam, yung bilihan sa amin, ganito pa rin eh. Hindi naman kami yung nakikinabang dyan eh. So, sino nakikinabang? Mga trader at cartel. Na may kasabot rin yan syempre sa gobyerno. Di ba? Aminin na natin yun. So, para po sa akin, kung gusto nyong ibaba yung presyo ng bigas, presyo ng bilihin, kailangan talaga maging matibay tayo laban sa korupsyon. Dapat habulin natin yung mga kartel, habulin yung mga trader, at magpakita ng political will na ang pangunahing hinahanap ng tao
dapat aksyonan ka agad. No? Yung bigas lang eh. Ito, yung mga kwento ng mga tao sa Pantalan, sabihin nila, yung lagay dito, 20% eh. Hindi ko alam kung mataas yun o mababa. Baka po... mababa pa. Baka nasa low end po yun. Low end pa yun. Actually po, hindi makailangan, sabi nga nila, hindi makailangan ng rocket scientist para maintindihan may problema tayo sa corruption eh. Halimbawa, yung binaba po natin ng 20% ang taripa na imported na bigas middle of last year. Ang intensyon, ibaba ang presyo ng bigas sa consumer. Oo. Bumababa. Hindi naman bumaba eh. So, alam na ano pa yan, ha? May problema yun. Taripa pa yan. So, legal yan. Eh, yung taripa na illegal, yung hinihingi. Iba pa yun, di ba? So, isipin mo, meron ka na magagawa sa taripa na legal, meron ka pang magagawa dun sa lagay, di ba? Kung yun pa lang po, ma-action na natin, bababa ka agad yung presyo niyan. Di ba? So, kailangan magpakita talaga ng political will dito. Ang sinasabi mo ba, walang political will ang administrasyon ngayon? Mayroon pa po tayong pwedeng gawin. Yun ang sinasabi ko. Mayroon pang pwedeng gawin para mababa yung presyo ng bilihin. So, ang sinasabi mo, bababa ang presyo ng bilihin, makikinabang ang tao kung matitigil o marireduce significantly ang corruption. Tama. Paano? Tama. Well, unang-una, kung nangyayari yan sa Pantalan, baka kailangan baguhin yung sistema dyan. Yung mga tao pong naka-assign dyan. O, eto naman, yung mga lumalapit sa atin, Tunying, hindi naman pa sikreto. Di ba? Nagkukwento naman sila. Kung tayo nga, wala sa gobyerno, nalalaman natin yan. Ano pa kaya yung mga taong may intelligence na intelligence agencies natin, no? Kailangan talaga maging matibay tayo dyan. At sa lahat ng napuntahan namin na probinsya, yung mga negosyante, sila mismo nagsasabi na hirap sila sa korupsyon. Tunying, no? Sa local yan? Sa local, sa agency. Sometimes corruption, sometimes inefficiency to. Masyadong mabagal. Diba? So, marami talagang kailangan gawin sa pagpapabilis ng serbisyo. Hindi pa po ba sapat ang mga batas natin? For example, meron tayong ease of doing business. Hindi. Meron tayong ARTA. Hindi. Okay. Bakit? Ito natutunan ko to. Okay. Hindi sapat na gumawa ng batas. Kailangan paggawa mo ng batas, kailangan pondado siya. O, fa-fund mo pa yan. Kasi may marami tayong batas, di naman napupondohan. Katakot-takot okay? po yan. So, kailangan, pagdating ng budget time, kailangan makipag-box out ka dyan para masiguradong mapondohan yan. Pagkatapos nun, implementation. Meron po isang proposal si Senator Ping Lacson. Sabi niya, kapag naging official ka ng gobyerno o empleyado ka ng gobyerno, whether appointed ka o kaya elected ka, dapat waived automatically ang iyong karapatan sa bank secrecy law. Sangayon kayo doon? Sure. Actually, na-bring up na rin yan nung time ko sa Senate at sumang-ayon rin ako noon, no? Dapat to kasi wala kang tinatago. 'Di ba? So ako, pabor po ako dyan. Pero ito, Tunying, yung talagang pwedeng solusyon sa mga problema natin sa korupsyon, syempre una, bumoto tayo ng mga taong hindi mamimihasa, hindi gahaman, hindi mga hayok sa pera, di ba? Unang-una. Pero pangalawa, kailangan talaga mag-introduce tayo ng mga bagong teknolohiya at bagong sistema sa gobyerno natin. Ano po yan? For example, yung paggamit ng blockchain, paggamit ng AI sa pag-aaral ng budget. May kausap kami isang grupo, anti-corruption group sila. Sabi nila, Sen, sa panahon ngayon, yung satellite, parang Google Maps, ganyan, di ba? May mga services na yan, pwede magamit yan para ma-check kung yung kalsada ba talaga nagawa. Kung yung tulay na nakalagay, nangyari ba talaga? Kung yung flood control, totoo ba tong flood control o wala talaga, di ba? Hindi ba pwedeng, ngayon pa lang, habang panahon ng kampanya, maglabasan na ng pera yung ng bank account, lahat ng kandidato. Sabihin mo, ito pera ko ngayon, ha? Oo. Balikan nyo ako after 3 years o after 6 years. Papakita ko sa inyo kung anong bank account. Why not? Can you make a challenge like that po? Oo. Ako na lang ang naghahamon. Ayun, sige, game. Baka ma-shock sila. Ganito na kalaki yung bank account ni Senator Bob, di ba? Pero ito pagdating ng... Kaya po, ang dali-daling magnakaw, ang dali-daling tumanggap ng kotong, ang dali-daling tumanggap ng SOP. Kasi wala naman tumitingin ko. Wala namang aamin ng mga contractors na nagbigay siya sa congressman o senador eh. Kaya okay ako dyan, pare. Okay ako dyan. But ito, tinan mo, kapag panahon ng kampanya, ano yung mga pangako? Edukasyon, kalusugan, tulong sa mahihirap, trabaho, di ba? Di ba dapat yung apat na yan rin dapat yung pinaka nakikita rin natin sa budget. Yung pangako kapag kampanya,
yun dapat rin yung priority ng budget natin. Di ba? So, edukasyon, na-slash. Di ba? Kalusugan, yung PhilHealth, na zero. Tapos nalipat pa yung pera sa di ba? Sa treasury. Sa treasury. Yun yung mga dapat makita natin. At dapat sinisingil natin yung mga nananalo. Di ba? Kung ang pinangako ninyo, tulong sa edukasyon, magkakatrabaho, tulong sa kalusugan, universal healthcare, dapat yun rin yung nakikita natin sa budget. Alam mo yung napakaganda nung libreng edukasyon sa ating mga kababayan sa mga government institutions kapag ka ikay naging senador, ano pa ba pwede pa bang ma-level up yung batas na yan? Ano ba naisip mong gawin doon? Opo. So unang-una, Tunying, yung batas para sa libreng kolehiyo, napasa po yan in 2017. Ako po yung principal sponsor niyan. Napirmahan po ni President Duterte yan. At ngayon po, 7 years na yan na batas. Noong 2019, nung tumatakbo ko noon, sinasabi ko sa mga tao, libre na ang kolehiyo. Kaya lang, 1 taon pa lang. Kaya yung mga tao, totoo ba yan? Parang hindi naman totoo yan. After all, 1 year pa lang siyang implemented. Pero ngayon na 7 taon na siyang implemented, at may mga batch, 4 na taon na silang libre. Hindi lang 1 o 2 taon, 4 na taon na. Ang rami nang lumalapit na nagsasabi, Senator Bam, nakatapos kami dahil sa tulong ng batas mo. Mga teacher, mga nurse, mga nag-PNP. In fact, meron pa nga dyan, piloto na, no? Kasi meron din tayong State University na flying school, no? Yes. So, maganda po yung batas. Maganda po yung batas. Dapat pinapangalagaan natin yan. Mukhang sa region, tayo lang ang may ganyan Probably. Diba? Sa totoo lang, sa Amerika, campaign promise pa rin yan. Hanggang ngayon, di pa napapatupad, di ba? Dito, pinapatupad na. Okay, so maganda po siya. Kailangan talaga, pondohan siya. No? Yun yung una kong sasabihin. Kailangan pinopondohan siya. Bakit? Sa kada isang tinatanggap sa State University, 3 yung nag-apply. O ibig sabihin, may 2 o baka nga 4 pa. May 2 o 3 hindi makakapasok. No? That's because limitado yung budget ng eskwelahan. May tulong na baon pa yan? Yes. Ang tawag dyan, tertiary education subsidy. No? Yun po, kung ikaw ay nangangailangan talaga, wala kang pamasahe, napakalayo po nung eskwelahan sa'yo, may tulong na pwedeng ibigay sa'yo. So, maganda talaga yung batas, Tunying, no? Kailangan siyang pondohan. Kailangan damihan natin yung pwedeng makapasok sa state university at local university, damihan yung mga makakuha ng scholarship, and itong libreng pabaon, damihan rin kasi ngayon, nag-drop out na yung mga bata dahil sa pang-araw-araw na gastos. Matraffic sa Metro Manila. Anong solusyon sa traffic? Ano bang solusyon sa traffic? Alam niyo po, ang totoong solusyon dyan, kailangan yung kasaganaan nakikita sa labas ng Metro Manila. No? May mga shorter solutions tayo dyan, pagbabawal ng gantong, di ba, yung ad even, yung ganto, yung ganyan. Pero sa totoo lang, yung long term talaga niya, kailangan talaga yung prosperity, yung mga trabaho, makikita siya palabas ng Metro Manila. Umaabot sa norte, umaabot sa south, di ba? Kung yun po, kung mas maraming opportunities sa labas ng Metro Manila, mas madidecongest tayo. Yun yung totoo, di ba? Hindi lang naman yan Metro Manila, kahit yung mga syudad, Cebu. Grabe na rin ang diba? traffic. Sa Davao. So, yun naman kasi nakasentro talaga yung kasaganaan Dapat talaga makalat natin yan. No? Babalik tayo sa agrikultura. Kung yung agricultural areas natin, mas nakikita ng mga kababayan natin pwedeng kumita dito dahil may suporta ng gobyerno, mas marami tayong kababayan na ipagpapatuloy yung pagsasaka at pangingisda. Ngayon, marami pong mga anak ng magsasaka. Ayaw ng magsasaka. Mas gugustuhin pa nilang maging sales lady rito, maging construction worker dito. Sapagkat magtatrabaho ko ng 3-4 na buwan sa bukid, ang neto mong kikitain, wala pang 5,000. Exactly. So, yung suporta po, yung plano na buhayin ulit yung ating agricultural sector, no? Suporta sa ating magsasaka, kailangan nandyan talaga yan, no? Sa gayon po, magkakaroon ng next generation. Maybe yung next generation, hindi na kaparehas ng pagsaka ng tatay at lolo nila. Baka dapat mas moderno na. Gamit na ng bagong teknolohiya. At nakikita nila, kaya kong kumita. Totoo po yun. Yung pong yun lang tayo bilang isang agricultural nation. Pagka yumaman ang magsasaka natin, baka tayo nagsisiksikan sa pagsasaka, ayaw na natin dito sa Metro Manila. Anong ginawa natin? Ang tinuburan natin, importation. Iyon ang malungkot. So, ang tinatangkilik po natin, magsasaka ng Vietnam, ng Thailand, di ba? ng China. Ito, sa totoo lang, galing kaming sa Tarlac, home province namin. Kausap namin mga magsasaka doon sa labas ng Tarlac City.
Ano pong sabi nila, Sen, yung abono, dumating, tapos na yung ani namin. Sabi nga yung tulong, dumating, late. Di ba? O yung kausap naming magsasaka sa South Cotabato, Sen, yung dumating sa amin, 50 bags ng abono, pinapapirma sa amin, 100 bags daw yung natanggap namin. Sakit sa ulo nitong mga... Speaking of which, hindi ba may problema tayo dun sa naging trend ng gobyerno na i-devolve ang agriculture, ang health at iba pa? Kasi katulad nito, ang nagtatrabaho pa rin ang nagtatrabaho sa baba ay LGU, pero ang pera nasa national government. Kaya ano ba ang agriculture hanggang regional lang yung agriculture eh. So hindi talaga katulad nung binanggit na alala ko lang yung sinabi mong tapos na ang anihan eh. Ngayon dumarating yung abono, hindi na namin kailangan ng abono sapagkat walang tao ang agriculture doon sa baba. Hindi kaya dapat pag-aralan yung devolution na yan? Alam mo, in theory kasi maganda yung devolution eh. 'Di ba? In theory, no? In fact, marami na ring presidente yan ang tinulak, 'di ba, na ma-devolve. At ako rin naniniwala na yung mga problema mas madaling ma-resolve at the lower levels of government, di ba? Parang decentralized. Oo, decentralized, di ba? Pero syempre, kung gagawin mo yan, kailangan yung pondo nandun din. Kumbaga, hindi mo pwedeng i-devolve yung responsibilidad, pero yung pondo, di mo naman siya dinevolve. Dapat magkasabay yun. Kung ibibigay mo yung responsibilidad kay mayor, dapat yung tulong nandun din. And then, hindi rin kasi magkaparehas yung level ng mga municipalities tsaka cities natin. May mga iba, kapag dinevolve, at kapag decentralized, talagang magaling sila. At mahahanapan na nila ng paraan na mas magaling pa sa national. Pero may mga lugar din, mas mahihirapan talaga sila kasi kulang talaga ng resources. So, palagay ko, kailangan pang pag-aralan. Pero maybe ang pwede natin sabihin, yung goal ay talagang mas ma-empower natin yung local government talaga. Okay. Ang isa pa, turismo. Parang hindi na-optimize yung ating turismo. Ang daming pinakamaganda ng Pilipinas sa totoo lang. Totoo yan. Dito na lang, huwag tayong lumayo. Sa Southeast Asia, pinakamaganda ng Pilipinas. Pero pinakakaunti ang mga turistang, lalo na ng dayuhan, na dumarating dito. Ano ba naiisip mong paraan para mabago yun? Well, syempre may pagdating yan sa marketing. Kasi nagra-ranking naman tayo, mga top destinations, top beaches. Ang kailangan ho talaga, masuportahan natin yung mga probinsya at local government na pinopromote natin. No? Nasa Siargao, punta po kaming Siargao, hindi ko na alam kung December ba yun o January, basta galing kaming Siargao. Isipin mo isa sila sa pinaka-mina market. Pero may mga problema rin sila pagdating sa basics, no, basic infrastructure, no. So parang napapasin ka, parang nai-excite ka nang magtrabaho sa Senado. Excited talaga, ready na tayo. Sa totoo lang. Parang ang dami mong gustong may mga ilang expose na tayo nakahanda, di ba? Hindi ito kasing mga nakarang araw, Tunying, no. Napuntahan namin yung mangingisda sa Laguna. No? May malaking solar project sa Laguna de Bay. No? Malaki. Ilang hundreds of hectares yun, di ba? Nalalagyan ng floating solar. Napakaganda ng proyekto. Yung problema nila, yung floating solar po, hindi na ho kami makapangisda kasi doon siya mismo sa lugar namin. Hindi ho ba pwedeng igalaw-galaw lang ng konti para lang po kaming mangingisda, maghanap buhay po kami dito. Tama. Di ba? Kung sino-sino na nakausap nila, walang makuhang commitment. Ito pa yung the best. Kasama namin doon, BIFAR. Kahit si BIFAR nagsasabi, actually po, kahit kami, kausap pa namin yung ibang mga ahensya. Agency to agency na yan, ha? And yet, parang wala sila makuhang sagot na maayos. Diba? So, doon ko naramdaman, ito yung mga nais kong i-hearing sa Senado, di ba? Itong mangingisda, na pakiramdam nila, walang nakikinig sa kanila. Pag hiniring mo na yan, syempre, di naman makakahindi. Private sector, yung mga proponent, yung LLDA, yung DOE, yung BIFAR. Magsasama-sama tayo dito sa hearing, pag-uusapan natin yung solusyon. Di ba? Tingin ko naman, pinakita nila yung mapa, laki-laki ng Laguna de Bay. Ano ba naman yung igalaw mo lang ng konti para yung mga mangingisda natin, hindi sila mawala ng hanap buhay. Yung jeepney operator, yung modernization program. Isipin mo, sila po yung nais mag-modernize. Pero ngayon na sila yung pumayag sa programa, nakita nila, lugi pala sila. O hindi ba responsibilidad
yung gobyerno yung naghikayat sa kanila mag-modernize, kumuha ng mga malalaking sasakyan na lalaki ng utang na babayaran. 2.5 million ba yun? Parang 2 million mahigit. Kung hihikayatin mo sila, dapat tulungan mo rin sila na ma-fulfill yun. Hindi naman po sila humingi ng bigyan nyo kami ng bagong sasakyan. Hindi naman yun eh. Ang hinihingi lang ng chance na makabawi. Exactly. Konting tulong lang. Sabi ko nga, kasi nag-uusap na po kami kahapon ng mga solusyon. Yung loan nila, 7 years. Ano bang lifespan nitong bus na to? 10 to 15 years. O ba't di nilang gawing 15 years to pay? Para mga lahati rin yung binabayad nila sa bangko. O baka mas kaya na nilang, yung ganyan ba? Kumbaga, kaya ako na-excite Baka hindi naniniwala yung nagpautang na abutin 15 years yung sasakyan. Brother, government bank naman yun. Government program rin yun. O responsibilidad nila yun. Sila yung nag-invite na sumama sa programa, di ba? Yung isang Egypt na gano'n, na minibus, kahit na siguro... hindi siya Egypt ano siya? Gasolina siya. Kahit gasolina siya. siya. Ba? Hindi siya electric. Pag araw-araw mong binyahe yan, masisira maswerte rin. na maka 5 taon dyan na hindi lalabas ang sakit niyan. Kaya yung, palagay ko, yung 7 years, yun ang realistic na lifespan niya. Pero siguro kung papasok ka sa government program at government bank rin magpapautang sa'yo, dali-dalian naman natin. Kasi sabi ko nga, humingi kasi sila subsidiya. Sabi ko, nako, baka yung subsidiya, hindi ko alam. Baka sabihin ng gobyerno, ayaw maglabas ng pera. Pero yung i-restructure yung utang nila na pahabain. Madali yun. Mas madali yun, di ba? Madali yun, yun yung mga nais ko pong gawin na pag nag-hearing tayo, itong mga kasama namin sa Batrasco yan na Jeepney Cooperative, mapakinggan naman yung kanilang pinagdadaanan ng mga taong nakaupo. Di ba? Pasensya na kayo kasi driver ng passenger bus yung tatay ko. Kaya naintindihan ko yung lifespan. Yung araw-araw ka bumibiyahe, talaga sasakit. Yun yung private vehicles ngayon, 5-6 years, nako, maniwala ka. Lalabas na ang mga sakit. Yung ibang mga modern jeep nga ngayon mga luma na nakikita nyo, tumitirik na Ganun ba? Opo. Grabe. Anyway, nabanggit yung humingi yung mga tao ng ayuda sa inyo. Opo. Ano ba tingin nyo sa mga ayuda na yan? Yung, sabi nga nila, Republic of Ayuda na tayo, Ayuda Republic na tayo. Ano pong take nyo doon? Well, para sa akin hindi masama mamigay ang gobyerno ng pera kasi marami talaga nangangailangan. Pero dapat yung pagbigay, base sa programa, base sa plano na yung mga kababayan natin, matulungan natin, makatawid sila, makalampas sila sa kahirapan. May plano talaga, may programa. Yung 4Ps, di ba? Kasi bumoto rin tayo sa 4Ps program. Ano ba yung pinagkaiba ng 4Ps program dun sa mga ibang ayuda ngayon? Namimigay ka rin naman ng pera. Sa 4Ps, may mga kondisyon. Kailangan yung anak mo pumapasok sa eskwelahan. Kung buntis ka, kailangan yung nutrisyon mo maayos. Hindi mo pwedeng gamitin sa sugal. Hindi mo pwedeng gamitin sa alak. No? Of course, yung implementasyon niyan, ibang usapan rin. Pero at least may guideline. Tapos, after a certain years, dapat gagraduate ka na. Naging chairman kayo ng Science and Technology Committee, diba? Ang AI ngayon talaga hindi ka inevitable Dapat maagapay tayo. Ano nga naiisip nyong mga pamamaraan para makinabang tayo, hindi tayo maperwisyon nitong AI na to? Kailangan talaga, tayo dyan, naka-ready tayo dyan, no? So, may fellowship rin kasi ako sa America in 2023. Yan yung mga inaral natin, no? Ang pangunahing issue natin sa AI is lahat ng AI ngayon, nakabase siya sa Amerika, o nakabase siya sa China, no? At yung AI kasi may sariling kultura yan 'di ba? So yung mga tanong at sagot mo diyan, ang sinasalamin niya yung kultura ng gumawa ng AI, no? Kung di natin proprotektahan ang Pilipinas diyan, ang mangyayari niyan kung kumuha tayo ng AI sa Amerika, yung mga ChatGPT ganyan, very American, very Western yung mga sagot na makukuha mo dyan. Yung mga kabataan natin, nagtatanong dyan, di ba? O yung mga sagot dyan, sagot yan ng Amerikano. Ayaw na mag-aral ng bata. Pero yung perspective ba niya, di ba, ay American. Perspective na Western. Ng Western. O kung kumuha tayo ng DeepSeek ba yun, no? Yung sa China, di ba? Kung yun yung kunin natin, perspective yan ng Chinese, but hindi perspektibo ng Pilipino. So our government should start, maybe DOST, or pulungin niya yung private sector, magsimula na tayo mag-train ng sarili nating AI na nakabase sa kultura at kasaysayan ng Pilipinas. Mahalaga yan. Sa mga mas maliliit na bansa,
makakain tayo ng mga AI na yan. Kasi, hindi ba magastos yan, Sen? Magastos siya, pero as you said, no, wala na tayong choice. Yung, kumbaga, parang tsunami na yan napadating Kung wala tayong sariling AI dito, na nakabase sa kasaysayan ng Pilipinas, nakabase sa kultura natin, ay baka kung anong mangyayari sa kabataan natin. Lahat tayo, kahit di nyo alam, apektado tayo. Bumibili ka lang sa mga Lazada, Shopee, TikTok, no? AI na yan Kung ano yung nakikita mo, AI rin yung nag-decide yan. So kung wala tayong sariling AI, no? Ang mangyayari niyan, yung kultura natin baka lumabnaw. So mahalaga na may sarili tayong AI. At the same time, alam ko rin na yung AI, yan yung magandang solusyon sa mga problema natin sa korupsyon. Kasi yung AI, kaya niyang makompute ang malalaking data na hindi kaya ng isang tao. Legislated wage increase. Ano pong take nyo doon? Well, sumangayon kami doon sa 100 pesos na wage increase. No? Though hindi yata siya pumasa. Hindi ba? Kailangan ng mga manggagawa natin. Pumasa sa Senado. Sa Senate, pumasa yung 100. Kung hindi ako nagkakamali. No? Kailangan po ng manggagawa natin ng tulong. Masyadong mataas yung presyo, ang layo na ng minimum wage sa living wage natin. No? In fact, yung isang panawagan natin, Tunying, dapat yung mga programa ng gobyerno nakabase sa living wage, hindi lang siya nakabase sa minimum wage. No? Kasi yung konsepto ng minimum wage, sipin mo minimum wage ibig sabihin yung pinakamababa na pwede kong ibahayad sa kapwa Pilipino ko. Yun yung konsepto nun. Ang layo na po ng minimum wage sa kailangan mo para mabuhay. Dapat living wage yung ating batayan. No? Now, pabor po ako sa 100. Pero kausap ko rin yung mga negosyante, sabi naman nila, Sen, willing naman kami na magtaas. Kaya lang, tulungan nyo naman kami sa korupsyon. Kasi ang rami rin naming binabayad dito, binabayad doon, apektado rin yung negosyo namin. Kahit saan, corruption ang problema. So, sabi nila, handa naman kaming magbigay. Or sabi ko nga, baka pwedeng profit share. Pero yung epekto nun sa produkto ano ba ba? Ako nga, gagamitin ko na example, yung maliit na negosyo kong restaurant, di ba? Di pagka nagtaas ako ng sweldo ng mga tao ko, isa ko naman pupulutin yun, di siyempre sa presyo din ng produkto ko. Tatamaan din yung consumer. Ikot lang. Ikot lang So, ang kailangan talaga natin, ibaba yung presyo ng bilihin at yung mga kababayan nating nangangailangan talaga, gaya ng mga estudyante na nais makipagtapos, may suporta sa kanila. No, hindi naman ito o ito Pwede naman pareho. Saan galing yung pera? Galing yung pera, kung mababawasan natin yung nawawala sa budget at nawawala dahil sa korupsyon. Kumukuha ka ba ng pork barrel? Wala, unconstitutional lang yung pork barrel, pero lumala yung pork barrel no? Well, nung time namin, syempre, may kapangyarihan yung senador na maglagay ng mga proyekto. 'Di ba? Ang definition ko kasi ng pork barrel, kung kumukuha ka ng kickback, pork barrel 'yon. Pero kung naglagay ka ng mga, for example, yung batas sa libreng kolehiyo. I think mga 11 senators kami, yung unang pondo niyan, kami yung nag-insert niyan, no? Bago po siya napasok sa regular budget. Kasi kung hihintayin namin yung regular budget, maghihintay kami ng almost 1.5 years bago ito ma-implement. So, nung panahong napasa yan, napirmahan ng presidente, ilan kami, talagang parang yun ang seed money. Yung seed money niya, no? So, hindi naman masama, Tunying, na senador ka at kung masinop ka naman sa pera, maglalagay ka talaga ng anong dapat pondohan. Kaya ka nga nandyan para bantayan yung mga dapat pondohan. Pero kung kumikita ka dyan, ayun, pork barrel na yun. Masama yun, di ba? So, yun lang siguro yung kailangan linawin. Halimbawa lang ngayon, ang budget ng DPWH. Trillion. More than a trillion. Trillion. 1.1 trillion. May mga nakakausap tayo ng mga nakakaintindi dyan sa budget nila. Baka daw mga 50% niyan mapupunta sa mga projects na hindi naman talaga kailangan. Well, yan ang problema. Yun nga So, kaya that's why, Tunying, sa totoo lang itong mga pinag-uusapang budget, may kailangan ganito, feeding program. Yung National Feeding Program, batas rin natin yan, no? Yan yung pondohan natin. 'Di ba? Itong libreng kolehiyo, yan yung pondohan natin. Kahit yung tulong sa mga mahihirap nating kababayan, yan yung pondohan natin, 'di ba? Pero kung yung mga project naman, di naman kailangan, o hindi kaya ginagamit lang para kumita, kailangan talaga may tumayo sa Senado at Kongreso at sabihin, tigil na yan, ang raming nangangailangan, huwag tayong pumayag na mawala lang yung budget, kaban ng bayan yan. Kung kayo po papalarin na makabalik sa Senado, magiging senator judge kayo, aabutin nyo to
Opo. Anong aasahan namin kay Senator Judge Bam Aquino? Opo. Hindi tayo magpapapressure kahit kanino man. Hindi natin ibebenta yung boto natin. And we will judge based on the evidence. Nasabi ko na to. May mga ilang sektor, hindi natuwa nung sinabi ko to. Pero ganun talaga eh. Pag-judge ka, hindi ka pwedeng pumasok doon na meron ka ng desisyon. Kailangan malinaw na yung ebidensyang ipipresenta sa'yo, yun yung gagamitin mo para sa iyong desisyon. Hindi ba mahirap para sa iyo na isulong yung mga kasama na yung mga sinabi mo sa akin ngayon? Kung halimbawa, ikaw lang ang manalo sa... sana wag naman. Pero... halimbawa lang. Okay. Halimbawa, dalawa lang kayo ni Senator Risa doon sa minority. Dalawa lang. Hindi ba sobrang tall order yon? Hindi. Alam mo kung bakit? Bakit? Kasi yung libreng koleyo, napasa ko yan. Deputy Minority Leader ako noon eh. Sipin mo Deputy Minority Leader at hindi naman dihamak, at medyo mainit rin yung politika noong time na yon. And yet napasa siya. Diba? Sa totoo lang, nung panahon yon, may 3 cabinet member. Gusto nila i-veto ni President Duterte yung batas natin. Hindi niya binito. Pirmahan pa rin niya. So ako naniniwala, kung maganda naman yung hangarin, maganda naman yung batas na gagawin, pwede namang magsama-sama yung mga tao. Pwede naman magtulungan, no? Ang sabi po sa ilang survey, mas maraming Pilipino ang pro-Marcos, mas kaunti ang pro-Duterte. Kung di ako nagkakamali, mga 18% yata yung pro-Duterte, mga 36% pro-Marcos. Pero may neither eh. Mga 30% yata yung mga walang paki doon sa dalawang pwersa. Paano nyo ini-interpret yung ganong survey? Opo. Well, ako po, independent candidate kami. Hindi kami kasama ng administrasyon, hindi kami kasama ng PDP Laban Slate, di ba? Pro-Filipino po ako. Kung ano yung kailangan ng tao, doon tayo nakatutok, doon tayo nakafocus. At palagay ko rin, marami rin sa mga kababayan natin, yun na rin yung hinahanap. Ayaw na rin ng magulo, ayaw ng away. Ang hinahanap nila, ano ba yung magagawa mo para sa buhay ko? Ano ba yung magagawa mo para matulungan yung pang-araw-araw kong pinagdadaanan? So, tayo naman po, malinaw naman yung track record, malinaw naman po na wala tayong skandalo o bahid ng korupsyon. Sa tingin nyo ba yung 28% na yon na bumoto kay VP Leni nung 2022? Kung ano yun, garantisadong bobo. Sana, di ba? I'm hoping. Kasi po, sa totoo lang, alam mo naman Tutunying, yung kailangan mo lang naman para maging manalo sa Senate is about 30 to 33%, di ba? So, of course, malaking bagay po yon kung sila po lumabas, sumuporta po. Tandem ko, of course, si Senator Kiko, kung suportahan po kami, ang laking bagay na po noon, no? Failing laban si VP Leni, Mayor. Opo. Pero sabi nga nila, magaan naman yun eh. Sabi ng mga... mananalo po siya. Sigurado po yan. Opo. Sasama ba siya sa mga pag-ikot niya? Kasama ho namin siya nung kick-off sa Cavite. Magkasama na naman kami sa Iloilo sa mga susunod na araw. So, especially bago yung kampanya niya na March 28 pa, ay sumasama at tumutulong po talaga. Magkano po kailangan ninyo para maitaguyod tong kampanya niyo? Pero hindi ko dala yung wallet ko, ha? Ay, kung magdodonate ka katinig, tatanggapin ko. Siguro po mga 150 ba? Magkano ba yung limit ng 150 million? Sa totoo lang po, malayo ang malayong mababa ang mga gastos ko sa limit, no? That's the limit. I don't think aabot kami dyan. Baka yung iba ho namin katunggali, aabot dyan. No? Baka lumampas pa. Opo. Meron po ba kayong problema sa campaign contributions? Meaning, kaya ako tinatanong to kasi may mga nauuna sa survey, mukhang hindi na sila magkanda-ugaga sa katatanggap ng campaign contributions kung kani-kanino. Ganun ba? Pagka ba nandiyan kayo sa number 11 to 15, Siyempre, 12 to 14, kumusta ang daloy ng campaign Siyempre, contribution? mas mataas kung 1 to 5 ka, mas mataas. Pero itong masasabi ko, yung iba namin kasama sa range namin, di hamak malaki na ang nagastos last year. No, yun po naka-detalye naman po yan sa mga pahayagan, So, pasimula pa lang to di ba? Padating pala exciting part Yung sinasabi ko sa mga tao, huwag niyong isipin na
yung lumalabas sa survey, yun na yun. No? Ang kampanya, pag ang tao gumagalaw, gagalaw rin yan. Kayo po ba nasasabi nyo rin na kayo'y beneficiary ng away ng Marcos at Duterte? Hindi ko alam kung masasabi ko yun, pero masasabi ko, ibang-iba yung dynamics compared to the last time akong tumakbo. No? Na kung ikaw mismo yung katunggali ng administrasyon, talagang mahirap talaga yung laban mo. No? So, ito pong pagiging independent, palagay ko advantage to ngayon. Dalawa po kayong ni Senator Kiko, para kayong riding in tandem. Okay yun Kiko Bam, riding in tandem. Baka masama yung konotasyon. Wag. Opo. Kung sakali po, dumating yung senaryo na isa na lang ang pipiliin, isa na lang, number 12. Sample lang to senaryo lang. Dalawa kayong pagpipilian ng mga kababayan natin. Sino dapat nilang piliin? Ano yan, boss? 12 ang choice po natin. May 10 pa tayong choice na pwedeng idagdag sa amin ni Senator Kiko. Sabi ko nga sa kanya, sabi ko, si Senator Kiko kasi parang parang kuya ko yan Nung nauna siya sa politika. He was my campaign manager in 2013. No? Sabi sa kanya, boss, kaya natin parehong manalo. We can both make it. Basta gisingin lang natin yung mga kasama natin nung nakaraang kampanya. So ayaw niyo sagutin yung tanong ko na yan? Hindi ko kailangang sagutin kasi 12 naman yan Kung nasa 12 slate ako, ganyan yung mga tanong di ba? Pero dalawa lang ko kami. So, hindi siya realistic sa amin. Pero totoo po yan Gusto kong sabihin sa inyo na may mga tao na gano'n na nailista na yung iba. Isa na lang. Pero alam mo, Tunying, ang pangkaraniwang Pilipino, on voting day, up to 6 lang yung nasa isip nila sa araw na yun. Hanggang 6 lang. Yung mga nag-fill up talaga ng 12, mas kokonti sila kaysa yung 6 hanggang 8 ang fill up rate. So, kung sino pong gusto nyong iboto, sige, basta sama nyo rin kami. Why not, di ba? Ito po nung nakaraan, nung 2022, ang sinasabi na iba, gusto nila si VP Leni Gusto nila si VP Leni. Kaya lang, dumating yung punto na parang naging self-righteous yung grupo. Na para bagang masama lahat, kayo lang mabuti. Yung ibang mga tao, nasasaktan. Hindsight. Anong naisip nyo tungkol doon sa kampanya na kayo yung mabuti, ay iba masama? Wala nangyari kasi dyan. Unang-una si VP Leni, kahit si Jessie Robredo. Yung liderato po nila, hindi talaga ganyan. No? Very inclusive, very welcoming. In fact, si Secretary Jessie nga, kilala yan na lahat pwedeng pumasok sa pintuan niya. Alam mo, di ba? Kahit anong partido mo, kahit sino ka pa, pwede kang pumasok at kumausap. Ganyan din si Ma'am, no? So, yung kanilang liderato at yung dating baga sa ibang tao, ibang-iba talaga. Kaya ako naman po, simple lang Kami po ang isa sa pinakamalalapitan na senador, kahit noon pa. No? Wala kaming maraming bodyguard. Yung mga bodyguard ko, yan sila dyan, no? Hindi naman mukhang maton yung dalawang yan, di ba? Mga cute. Di ba? So kami po, malalapitan po kami. Wala kaming ganyang klaseng self-righteousness baga. Pero syempre, kung may nakikita kaming mali, i-call out namin yan. Kung may nakikita kaming tama, pupuriin namin yan. No, hindi ko alam kung self-righteous na ba yan, pero gaya mo, pag may nakikita kang hindi maganda, sasabihin mo talaga. Siguro mga ilang bagay na lang, hindi ko natanong sa'yo kanina yung West Philippine Sea Opo. Yung bang pag-pivot ng Administrasyong Marcos sa Amerika mula sa pagiging pro-China during the time of President Duterte, nakabuti ba sa atin yun o nabasag ulo lang tayo pero wala man tayong napapala yan o ano ba ang take nyo doon? Well, kami naman po noong time pa to ni President Aquino, malinaw naman yung posisyon natin dito, di ba? Nung nag-file tayo ng kaso sa International Tribunal, no? Of course, sinuportahan po natin yan. And malinaw naman na from many years ago, hindi naman nagbago yung posisyon natin na kung ano yung atin yan. Huwag dapat tayong pumayag o huwag nating i-acknowledge na hindi atin yan. Kasi once nag-slip tayo dyan, gagamitin talaga yan sa atin di ba? So dapat malinaw tayo, matigas tayo, klaro tayo na yung atin talaga. Now, I think yung pag-pivot ni President Marcos sa Amerika, sa pangangailangan na yan Kasi di naman natin kayang makipagsabayan sa militar ng China. In fairness to the administration, malinaw sila na yung atin ay atin. Now, ito pong pagpunta kay Amerika, palagay ko, magbabago talaga yan dahil bago na yung presidente ng Amerika. Okay, last na lang. Opo.
Kayo po mula nung maliit kayo, valedictorian na kayo, high school, college, gaano ka-importante na matalino ka na para maging senador? Ang malaga, humble ka. No? Kasi sa totoo lang, kaya mo namang matuto 'di ba? You can learn. Tayo po pumasok sa Senado, 36 years old lang tayo noon. Napakabata, may baby fat pa ako noon, 'di ba? Naalala mo, no? Pero humble ako na, kahit may mga ganyang achievement ka, pagdating mo doon, talagang, in my case, talagang I did my best na matuto kay Frank Drilon, kay Serge Osmeña, kay Tito Soto, even kay JPE. No? Nung nag-interpolation kami, natututo ako noon. No? So, dapat humble ka. Hindi kailangan na, in fact, mas delikado yung papasok ko dyan, feeling mo, alam mo na lahat. Mas delikado ka doon. Ano po ang dahilan? Ba't namin dapat iboto si Senator Bam Aquino? Go ahead. Well, mga kaibigan. Una-una, thank you, Tunying. Maraming salamat. Maraming salamat po sa inyo. Thank you po. Mga kaibigan, kung naghahanap po kayo ng lingkod bayan na talagang maglilingkod, walang ibang agenda kung hindi tulungan ng pamilyang Pilipino. Meron pong track record ng mga batas na magaganda at maraming nakikinabang at walang bahid ng korupsyon, wala pong skandalo. Sana po isipin natin Senator Bam Aquino, number 5 sa balota. Thank you po. Salamat po. Thank you, sir. Thank you so much. Senator Bam Aquino, alam niyo, kami ni Senator Bam Aquino, may pagkakataon, magkaiba kami ng paniniwala sabi nga, you can always agree to disagree. At yan naman po ang esensya ng demokrasya. Maaaring minsan pupunahin ko siya, minsan pupurihin ko siya. And I'm sure ganun din po si Senator Bam Aquino. Kaya yung mga nagsasabi na hindi ko i-intervene si Senator Bam Aquino, hindi, hanga nga ako dito sa mama na to Again, salamat po Senator Bam Aquino. Yan po ang isa pang edisyon ng ating Tapatan, the 2025 Candidates Interview.